Hello pong muli mga tambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating lahat mga katambay. Ito po, muli po magkukomento po sa inyong muli mga katambay, si Kamanong sa Tambayang Makabayan. Siyempre po, komento na inyong lingkod. Ito po, komentohan na po natin mga tambay. Ito po naman sa sinasabi po ni dating Pangulong Duterte, yung worst and rotten na institusyon po mga tambay sa ating bansa. Ito po, isa po ito sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ang Senado mga katambay. Siyempre, panahon po ng politika at alam naman po natin dahil naalaman po natin sa pamilya Duterte yung ginagawa po ng institusyon pong ito na yung parte po ng siyempre demolition job at pamumulitika po sa kanila mga katambay. Ito po, hindi naman po papayag. Siyempre po, nasa highlights po ngayon ng pamilya Duterte. Lalo po sa pagpapabagsak nito, di po ba? Gamit na gamit po ang institusyon ng Kamara. Ngayon naman po, hindi naman po magpapadaig ang isang senadora na alam naman po natin na talagang matagal na po itong kritiko ng mga Duterte, mga katambay. Pero sa kabila nun, kritiko rin po ito ng mga Marcos, mga katambay. Pero ngayon, hindi na po sila kritiko ng Marcos ang senadora yata. Sa Duterte na lang, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang balita na talagang gustong-gusto raw po ng Senadora Risa Hontiveros na sa Senado daw po imbestigahan ang sinasabing war on drugs ng dating Pangulong Duterte. At gusto niya po lahat halos ng senador ay magsama-sama po at bubuo ng whole committee ang senadora, mga katambay. Komentuhan po natin. Talaga hindi po papayag ito na hindi masama po sa katanyagan po ng mainstream media. Di po ba? Sikat na po kasi ang institusyon ng Kamara. Pagdating sa pagpapabagsak ng mga Duterte, kailangan masama siya ron, mga katambay. Di po ba? Para nga naman sinasabing yung popularity, mga katambay, hindi mawala sa senadora. Di po ba? Pati ang Senado sa sinusulong na sarili nitong investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Imbes na sa komite lang, may nagsasabing dapat buong Senado na ang tumalakay sa issue. Para sa detalye, nasa linya natin si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang sinasabi ng mga senador tungkol sa investigasyon na ito? Hi, Rul. Magandang hapon sa iyo. Imbes na raw na iilang senador lang mula sa isang komite, mas mainam daw kung lahat ng senador ang kasali sa isinusulong na investigasyon sa drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, lahat ng senador ay may pantay-pantay na karapatan na mag-imbestiga sa nasabing issue. Sa pamamagitan din daw ng Committee of the Whole ay mapapanatag at maiengganyo rin ng mga biktima ng war on drugs na sumali sa pagdilig. Magugulit ang isinusulong ni Senator Bato de la Rosa na sabayan ng Senado sa pamamagitan ng kanyang komite ang pagdinig ng House Fund Committee sa extrajudicial killings at war on drugs. At kabilang daw sa kanyang iimbitahang humarap ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si de la Rosa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Siya rin ang PNP chief ni Duterte nang ilunsad ang war on drugs sa bansa. Nakatakda namang maghain ng resolusyon ni Senator Bongo para hilingin ang nasabing pagdinig. Pero para naman kay Senator Amy Marcos, imbes sa Senado, idiretso na lang sa korte ang hearing sa extrajudicial killings na nangyari sa drug war noong Duterte administration. Ayon sa Senadora Ruth, may sapat namang ebidensya na lumabas sa Quad Committee hearing ng Kamara. Kaya mainam daw na gamitin na ito ng Department of Justice para maghain ng kaso para sa mas mabilis na hustisya. Mean, sa Ayun, nakita nyo na po. Yun naman ang tama Dalin po sa korte, di ba? Maghain na po ng tamang proper forum po sa korte. Kaya lang po hindi po papayag si Senadora Risa Hontiveros kasi magagamit niya po ito di po ba? Di umano exposure. Kasi alam naman po natin may ambisyon din po yata ito tumakbo presidente ng bansa. Kaya kailangan lagi po siyang nasa highlights at masabing galing-galing. Nakita nyo naman po mga tambay. Yung ginawa po niyang tutok sa kay Pastor Kibuloy, di ba? Wala na saysay mga tambay. Hindi rin naman siyang lilitis doon, di ba? Wala rin naman saysay. Nahandun din po. Nasa korte rin mga katambay. Korte rin na magdidesisyon. Hindi po ang investigasyon ni Senadora Risa Hontiveros, di ba? Kaya lang sinasabi nga ni Kamano, puro pag-aaksaya ang dalawang institusyon po ng ating Kamara at ang Senado, puro pagwawaldas po. Ito po ang number one, mga waldas po Number one po itong nagwawaldas din ng pera ng bayan, di ba? Puro hearing. Million po ginagastos yan, kaka-hearing. Pero ang bagsak din naman sa korte. Di ba? Hearing, pero bandang huli,
Korte pa rin na magdidesisyon kung talaga nagkasala ka. Hindi naman si Risa Hontiveros, di po ba, mga katambay? At talagang gamit na po talaga sa pamumulitika. Yung sinasabi nga, demolition job, magmula Senado, Kamara, kasama ang mga malalaki yata nating mainstream media, makakaliwang grupo, at pati kapulisan, mga tambay. Gamit na po lahat ngayon. Dito po, sa mga Duterte. Kaya po, nakakalungkot lang po. Talagang ginagawa po ng bagong Pilipinas, parang hindi po nila nakikita ang totoong problema ng bansa. Ang tinututukan lang po nila, at ang tingin yata nila, ang problema lang ng bansa ay Duterte. Duterte lang po yata ang tingin po ng mga politiko natin. Magmula sa Senado at Kamara, sa Kongreso, Duterte lang po ang dapat solusyonan ang problema. Pero yung sinasabi nga natin na kahirapan ng bansa, kawalan ng trabaho, ay hindi masolusyonan. Nagtataas ang bilihin, nagtataas ang gastusin, kuryente, tubig, pati mga panggamit natin sa panluto, pati toll gate, ubod ng mahal ang binabayaran natin, pati airport, parking sa airport, ubod ng mahal na ng parking, at tataas pa ang gastusin natin sa airport, mga katambay. At napakarami pang problema ng ating bansa. At nandiyan pa siyempre, wag natin na kalimutan ang number 1 problema natin, krimen, droga, korupsyon, kumpleto po, mga katambay. Pero ang bagong Pilipinas nila, ang tinututukan lang, kasama ang Senadora Risa Hontiveros at ang Kamara, Duterte lang po. Duterte. Tapos na po sila sa Kibuloy eh. Kasi ang Kibuloy, hindi na niya pwedeng panghimasukan yon dahil nasa korte na po yun. Kaya ngayon, ang tututukan naman po ng Senadora ngayon, ang mga Duterte, mga tambay. Mga Duterte naman. Kaya lang, sinasabi nga ni Kamanong, lalo nyo lang pinababaho ang mga pangalan nyo sa mga Pilipino. Kung ganyan ang ginagawa nyo solusyon sa problema ng bansa, sa problema ng Pilipinas, at sa problema ng taong bayan, lalo sa mga middle class, na hirap na, at talagang pinagkakasya na lang, kakarampot na binibigay nyo sweldo sa amin, di ba? 600 plus, samantalang ang gastusin kay mamahal, di ba? Lalo kung may mga anak ka pang pinag-aaral at umuupa ka pa ng bahay, napakahirap na sitwasyon. Pero ang ating mga politiko, ang sinusolusyonan lang po, Duterte lang po, mga katambay. Kaya mag-isip-isip na po tayo, mga katambay. Kung ganitong mga politiko, sinasabi ko nga sa inyo, mga katambay, kung ganito lang klaseng politiko ang maglilingkod sa ating bayan, di baling wala na tayong politiko sa ating bansa. Kasi sila lang po, yung mga sarili lang po nila, yung mga pamilya lang nila ang nasusolusyonan nila. Bakit ko nasabi? Di ba? Katulad po ni Senadora Risa Hontiveros, di ba? Nasolusyonan niya po, komento ni Kamanong, nasolusyonan niya po yung problema niya, yung problema ng pamilya niya. Di po ba? Napakayaman na nila. Di ba? Nasolusyonan nila lahat ng problema nila sa kahirapan. Hindi na po sila mahirap eh. Di ba? Sa dami po ng asset, mga naipundar. Kaya nga po, yung solusyon po ng kahirapan sa ating bansa, unang-una pong nakinabang ang mga politiko. Real talk. Sila po. Yung solusyon po, never na po silang magugutom. Never na po silang magkakaproblema sa pera, mga katambay. At napakasarap na po ng pamumuhay nila. Ganyan po sa ating bansa. Pero yung mga taxpayer katulad natin, tayo yung nagtitiis sa ginagawa nilang trabaho sa atin. Yung trabaho nila, 3 taon, ganito ang binigay sa atin. Pero sila, sitting pretty. Ang sasarap ng buhay. Anytime pwedeng magbakasyon. At yung iba dyan, at marami dyan, may mga kanya-kanyang bahay sa ibang bansa yan, mga tambay. At isa pa, karamihan po dyan, napakalalaki po ng mga ari-arian, mansyon, farm, mga napakagandang mga asyenda, di ba? Kilalaki, kiluluang. Talagang yung solusyon ng gobyerno ay para lang sa kanila, mga katambay. Dahil sila nakaupo eh. Hindi po para sa mga buong Pilipino. Nakakalungkot lang po. Kaya dito po, sa nakikita ni Kamanong, tama-tama, 100% tama ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Nung mabalik na sa kanilang posisyon, ayaw na nilang pawalan ito. Kung sino man ang ahadlang na bawiin sa kanila ito, magkakaproblema, mga katambay. Dahil napakahirap na nilang bitawan ang kapangyarihang bumalik, kasama raw ang pera at may bonus pa raw droga, mga katambay. Kaya nakakalungkot po. Good luck na lang po. Senadora Risa Hontiveros, good luck na lang po sa inyo. Ipagpatuloy nyo po yan.
At ang taong bayan, katulad ni Kamanong, nakikita po namin ang inyong mga karakas, ang inyong mga style, at kung anong klase po kayong mga politiko sa aming bansa, sa ating bansa, kung anong klase po silang politiko. Ganyan lang pala ang ibibigay niyong paglilingkod sa amin. Ang laki ng problema ng bansa, pero ang inuuna nyo, pamilya Duterte lang, mga katambay. Kaya mga katambay, ano po masasabi nyo dito sa ginagawa po ng ating mga politiko? Diba? Basag na mga pula nito. Huwag na po natin itong tangkilikin hanggat maaari. Magsuri po tayo. Malapit na po ang halalan. Suriin po natin ang bawat politiko. Huwag po tayong tumingin sa itsura. Huwag po tayong tumingin sa magagandang salita, sa magagaling mag-speech. Huwag po natin tingnan yan. Ang tingnan po natin, yung trabaho, yung nagawa nila, kung ano ba nagawa nila sa tagal na nilang politiko. Ano ang credential nila, ano ipagmamalaki nila sa atin. Nabigyan ba tayo ng kaginawahan kahit sa sweldo man lang ng kakarampot? Tingnan po natin, silipin po natin mga katambay. Advice lang po ni Kamanong. Kasi ganyan po tumingin si Kamanong ng politiko. Yung nagagawa, pagtugon, lalo sa mga taxpayer, sa middle class, lalo sa mahihirap, di ba? Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At thank you rin po mga katambay. Thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe at nagko-comment. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.